Pauwi na tayo. Thank you very much sa Dole. At nagkaroon tayo ulit ng pagkakataon na mapasama sa kanilang seminar. So thank you very much via Apia. Ayan, via Apia. Ang taas ng rating niya, 9.0 sa Agoda. Sa customer review 9.1. Ayan sa lahat ng mga gusto mag-book dito sa Tagaytay, ayan, subukan nyo yung via Apia. Okay, so tapos na tayo mga kadoy sa seminar. Natapos ng alas 4. So ang nakalagay sa program nila is 5. So medyo na mabilis yung discussion ng dalawang topic, kaya napaaga. So yun na, tayo ay pauwi na. Pauwi na tayo. Thank you very much sa Dole. At nagkaroon tayo ulit ng pagkakataon na mapasama sa kanilang seminar. So thank you very much via Apia. Ayan, via Apia pala ang pronunciation yan. Ayan, via Apia. Ang taas ng rating niya, 9.0 sa Agoda. Sa customer review 9.1. Ayan so ang taas ng saan kaya diretso nitong kalsada to? Taas ng ratings ng hotel na to. Siguro mas mura to kasi medyo tago mura, tapos maganda pa yung facilities nila. Ayan. So tayo naman ngayon ay pauwi na. At ang plan natin ay mag-iindang tayo. Indang nga ba? Ay dadaan. So hindi ko sure kung mag-iindang nga ba tayo. Ganda ng harap ng niya, bumper niya. So pauwi na tayo. Sa lahat ng mga gusto mag-book dito sa Tagaytay, ayan, subukan nyo yung via Apia. Kasi sa Agoda app ang taas ng rating. So based din sa ating experience sa kanilang facility, okay naman, maganda, malinis. Yun nga lang, medyo tago kasi siya. Compare mo sa kung tutuloy kayo sa may highway, yung mga hotel dito sa highway ng Aguinaldo Highway ng Tagaytay. So dito kasi mga around 300 meters simula dito sa may Tagaytay Forbes Residence. Yan, tapat niyan, Tagaytay Forbes Residence. Pauwi na tayo. So thank you very much. Maraming bukas pala nag-message sa akin yung aming clerk, aming secretary sa company, ay walang pasok. Kaya Sabado, Linggo, Lunes, Martes, ay nako, enjoy na enjoy. Wala pa rin pasok. Sabado, Linggo, wow! Lunes, Martes, 4 days tayong lamyarda. Tapos hayahay ngayong 1 day. Kasi masarap yung pagkain nila Yun nga lang, talagang hindi na tayo pwedeng kumain ng sobrang dami dahil nagda-diet tayo. So sinulit na lang natin yung lahat ng food nila. Kasi sa mga ganyang hotel talaga, ang kain lang ay kaing mayaman lang kumbaga.
So mag-iisip ako ng pasalubong sa aking chikiting. Hindi ko alam kung ano bang magandang pasalubong. Wala akong maisip na pasalubong. Ano ba ito? Auto Clinica Converge FiberX. Hindi kaya kay Elon Musk yan? No, napaisip ako kay Elon Musk kasi Converge FiberX eh. Diba? Si Elon Musk ang may-ari ng ngayon ano? Twitter ba yun? Hindi na tayo masyadong gagasto ng gasolina dito ngayon kasi puro palusong na eh. So hindi pala tayo pwedeng dumaan dito. Hindi ko sure kung ano kasi yan eh. Alam ko papunta kasi ng Alfonso pala tong kalsada na to eh. Wala pa siyang nakalagay na ano kung saan ang diretsyo niyan. Iba kasi yun eh. Napadaan na ako dati dyan eh, kaso naligaw tayo dyan. So hindi tayo dyan dadaan kasi alam ko papunta ng Alfonso yan eh. Papunta ng Mendez. Yeah, Mendez. So lalayo tayo dyan. Dito tayo sa dinaanan natin kanina. Yan. Tapos doon na lang ulit. Mas mabilis siguro doon. 13 na lang ulit ako dadaan. Ayaw kong dumaan sa ano Manggahan kasi lalayo pa tayo doon. Point charge. Amadeo na tayo mga kaduit. Amadeo. So next week ay tayo naman ay pupunta ng Quezon. Ayan, uwi tayo ng Mulunay. So hindi na ako nakakatanggi sa invitation sa graduation sa aming barangay. So na-invite tayo ngayon bilang isang guest speaker sa kanilang graduation. Yan. So actually maraming beses na akong na-invite din sa doon, kaya lang hindi pa ako ready na hindi pa ako ready ng mga time na yon. Kaya sabi ko baka may mahanap pa kayong iba, next time na lang kako ako. Hanggang sa yun nga, ngayon hindi na ako nakatanggi kasi para hindi na raw sila mahanap pa ng iba ulit, ay ako na lang. So, may mga nauna na sa akin na nag guest speaker din mga last year.
mga bagong graduate ng nursing, ng teacher. So sabi ng kapatid ko, kuya ikaw naman ang ngayon, mag-speaker kasi naunahan ka na ng mga bago eh. So, para naman ma-share mo rin yung iyong karanasan sa iyong buhay sa mga estudyanteng magsisibag tapos ngayong taong 2025 sa Barangay San Pedro Elementary School. So isang karangalan sa atin yun dahil syempre sino ba naman ako para kuhanin nilang guest speaker? Isang simpleng tao lang, simpleng namumuhay lang, hindi man ako mayaman. So lahat naman ng buhay natin ay may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang karanasan, may kanya-kanyang diskarte kung paano natin nalagpasan yung mga trials sa ating buhay, lalo na yung mga nakatapos sa pag-aaral. Ayan. So kaya every year, every guest speaker na nagsishare ng kanilang mga karanasan ay may mga pagkakaiba-iba, di ba? So kaya ngayon naggagawa na ako ng speech ko, mayroon na akong draft. Sinamarize ko na lang muna para hindi na siya sobrang haba. Susundan ko na lang yung summary ko. So isang karangalan na maisishare ko sa aking sintang paaralan ng Barangay San Pedro, Mulanay, Quezon, ang aking karanasan simula elementarya hanggang ngayon. Di ba? So hindi pa man ako ganun katagumpay, hindi pa naman ako mayaman, pero yun nga, sabi nga ng kapatid ko, kasi siya yung head teacher ngayon doon, eh hindi naman basihan para kuhaning guest speaker na mayaman ka. Ang importante ay may share mo yung iyong mga karanasan sa mga estudyante na magsisibag tapos ng elementary ngayon, at sa kabila ng kahirapan before ay napagtagumpayan mo yung mga layunin, mga pangarap. Ayan. So sa punto na yon talagang hindi na hindi na ako nakatanggi dahil so isang pagkakataon na rin to. So, ito na siguro yung tamang panahon para tayo ay cute nung cute nung Mirage, ano ba yan? Namunta ko na kung tawag doon. So ito na yung pagkakataon para tayo ay makapag-share naman ng ating karanasan sa kanila. So by April 14 ang graduation nila, 8 AM, kaya April 13 ng umaga magta-travel ako, or Saturday pag walang pasok siguro. Pero Monday uwi rin ako agad, hindi rin ako magtatagal ng sobrang tagal doon dahil may trabaho tayo. And then isa pa, wala pa tayong pondo. Limited lang yung pondo natin para sa mga ganitong extra curricular activities sa ating buhay. Kaya mga 2 days lang ako doon, balik na rin ako. After ng graduation siguro mga 8 AM abutin nyo ng alas 12, mga 1 PM or 2 PM sisibat na rin ako pabalik. Okay lang na medyo gabihin ako para Martes makapasok na rin ako ng Martes sa trabaho. Martes, Miyerkules. Ang sarap sanang isang diretso, ano? Kasi ano yun Holy Week na yun Monday na yun, Monday start ng Holy Week, Monday yan, April 14. So yun nga lang talaga, hindi tayo po pwedeng sobrang magtagal kasi si Commander ay pumapasok, walang service, napakahirap pag walang service, sabay kami pumasok and then isa pa nga rin yung budget natin hindi pa ready, hindi naka-ready para sa
lakwatsa. Eh ayun, okay na rin na makauwi tayo kahit mga 2 days lang tayo doon. Nakita ko ang aking family ron, then yung makapag-attend tayo ng graduation. So nasa Amadeo na tayo mga kaluit. Lagpas na pala tayo ng bayan. Parang ang bilis parang ang bilis niya na tayo nakalagpas. Parang kanina ang tagal. Kalusong kasi. Wala pa ako masyado nakitang mga prutas dito mga kaluit. Dapat may bibilin tayo pampasalubong kay Sikiting, aking anak. Kaso wala akong nakikitang mga fruit stand ngayon. Dito na tayo, kakaliwa tayo dito mga kaduit. Ayaw ko nang dumaan na Manggahan, dito na ulit tayo sa Kuncho. Mas malapit kasi dito kaysa mag diretso pa ako ng Manggahan. Kaliwa tayo dito sa Kuncho. Ayan. Kaliwa tayo kasi ito diretsong Indang to mga kaduit. Ano to, simula sa Silang tapos Indang, diretso ng Indang. Hindi ko alam kung mayroon pang lulusutan dyan sa Indang, pero ito yung kalsada na to. So doon sa kabilang highway, hindi ko sure kung open na rin yung daan doon. Yung kaduktong nito liliban ng Aguinaldo Highway paliban doon sa GMA, doon sa party doon. Hindi ko alam kung mayroon ng daan doon. Laking tulong nito mga kadulit, itong bypass na to. Kasi hindi ka yung mga galing ng Dasma, galing ng Carmona, GMA, hindi mo na kailangan pumunta pa ng Tagaytay. Kung pupunta kayo ng parting Indang, Naik, Amadeo, dito sa parte rito sa may 13 ay. So dito isang diretsyo na. Maano kayo, tao dito, mapapabilis ang biyahe nyo rito. Sulo si ating sa init ng araw. Ayun may kaso saging lang. Walang mga prutas yung mga stand nila. Ang prutas lang nila papaya lang. Gusto ko makakita ng prutas na pwedeng mabili sa prutas. Ayun Suntorays. Ano kaya yan? So tingin tayo mga kaduit kung anong prutas. Saging lang. Saging, star apple, dalandan, pinya. Wala.
Tingin kaya ako ng pinya. Tingin tayo ng pinya. So 100. Pinya. Magkano po sa pinya dyan? Oh, 100. Oh, 60. 60. Alin yung 60 dyan, kuya? Sa 60. Ay, 60 din yun? pero 70, 80. Ah. Bili tayo isa. Tapos 200 eh. So 80. Yun. Tapos sanda ko. Bili tayo na isang pinya, mga karit. Kuya, dyan nga sa 80. Alin ba dyan? Medyo Merong mga bintog dyan eh. Ito. So, hindi, maliit lang. Ito kuya? Hindi, isa lang. Walang. Pwede patanggal na kuya ng ano? Langka. Ito langka. Langka. Ito naman pinya. So ang binili natin ay pinya para mamayang hapon. So kakana na tayo dito, mga kaduit. Kuncho na to. So pag diniretso mo yan, papunta ng Indang yan. Indang. So subukan natin. Diretso tayo Indang. So wag na tayo dito sa Kuncho. Indang na tayo para diretso na rin tayo ng 13. May truck ba no? 9 to 5 PM 9 to 5 PM 9 ng gabi hanggang 5 PM. So 6 PM to 8 AM pwede. Diba? So subukan natin dito, mga kaduit. Parang first time ko makadaan dito, kasi dati hindi pa ito tapos eh. First time ko lang na makadaan dito sa bypass na to papuntang Indang. Kasi ito nung time na dumadaan kami dyan, hanggang dyan pa lang sa may Kuncho na yan. Itong ano na to, daan na to, hindi ko pa na subukan na dumaan. Ngayon pa lang. Oh, may ano mukhang nangangamoy karerahan dun So tama rin dahil 13 naman ang daan natin. So dito mas mabilis ang biyahe kumpara sa Kuncho. Kasi dun sa Kuncho may mga estudyante dyan, paglabasan ng estudyante. And then maliit din yung kalsada, kaya medyo mabagal ang takbuhan. Unlike dito, makaka-maintain ka dito ng 60, 70. Oh, ganda na pala rito, mga kaduit. Dito na lang tayo sa kanan. Stay na lang tayo sa right lane. So sa pagbukas nitong kalsada na to, napakaraming mga land ano dito, land area o mga business opportunities na mau-open din. Kasi syempre may access road na eh.
Tapos 4 lanes pa, para kang naka-expressway din. Di ba? Yung may mga gusto ng subdivision o yung mabilis na gusto nang magkaroon ng bahay dito, kahit sabihin mong malayo siya sa mga city, so mapapabilis din dahil katulad yan, pinapatag kasi may access road na eh. So wala ka ng problema sa biyahe. Tapos ganito pa kalaki ang kalsada. Naku, napakaganda. Kaya lang medyo matagtag dahil simentado eh. Andito na agad tayo sa Indang. Ang bilis. Oh, di ba? Ayan, mayroon pang kaduktong doon, oh. Papunta siguro 'yun ng Alfonso. So, parang nasa wala pang 5 minutes tayo doon. Oh, ito Indang na 'to eh. Bilis. So, ito na yung papunta ng Kabso, yung kaliwa. Kabso, Indang proper. Ito naman kanan, ito yung bypass road to Manila and to 13. Yan. Ito yung papunta ng Ilog. At least kahit pa paano nakapag-rides din tayo ng konti. Diba? So matagal-tagal na rin tayo ulit na hindi nakakadaan dito eh. So mas okay nga palang dumaan dito kaysa dun ka manggahan ka pa na traffic. Manggahan 13, crowded din sa sakyan. So dito pwede kang dumiretso na rito pagkagaling mo ng Amadeo or ng tawag dito Aguinaldo Highway, tapos 13 na, di ba? Bagong asfalto pa, bagong asfalto ang daan. Itong ganito ang matipid sa gulong. Pag kasi simentado ang dadaanan mo lagi, yung simento, purong simento, malakas sa gulong, lalo kung ang gulong mo ay matigas. Ayan. So ito na yung sinasabi kong ilog, mga kaduit. So last time sa dulo pa pala, hindi pa pala dito. May car wash dito. Dionets Liner. So ito naman yung isa pa, yung pag kumanan ka dyan papunta na ng Indang yan. So ito naman pag kumanan ka dito papunta na ng Amadeo. Ayan, ito na yung ilog na sinasabi ko, mga kaduit. Kasi kaya ako nalaman yung ilog na yan last 2007 yata, 2008. So meron akong nakatrabaho na taga dito. So summer nag-swimming kami diyan sa ilog, tabi po. Ayan, meron diyang dati mayroon paliguan diyan eh. Tapos meron din kami, meron pang isa na taga rito rin naman yung tito niya. Doon naman kami naligo doon sa baba doon. Uso kasi dito yung resort nila sa ilog eh. Gaganda ng mga jeep. Ito lalakihan na rin, may ano na rin, naayos na yung kanal.
bilis lang din ang biyahe. Mas enjoy dito. Parang nainip pa nga ako kanina doon sa Concho eh. Parang ang layo rin ang biyahe doon. Parang mas mabilis pa rito eh. Kaysa sa Concho. Parang ang layo ng travel doon sa Concho. Kasi simula Concho hanggang kanto ng Indang, yung highway doon, para mga 3 minutes lang. Ang bilis din. Innova 2.5. Ito yung sinaunang Innova eh. Hindi ko alam kung diesel ba to o gasolina. Parang gasolina. Kaya dito mga kaduit yung katrabaho ko, yung lolo niya tsaka yung mga tiyuhin niya diyan sa likod diyan. Pumunta kami diyan. Hindi ko na matandaan kung saan lugar dito eh. Tapos dito pagka pumunta ka dito, yung mga lalo pagka mga kamag-anakan diyan, yung kung ano yung mga prutas na nandyan na kaya mong dalhin, kuhanin mo na. Nung pumunta kami yan noon, panahon ng tag-santol, kaya ang dami santol noon, time na yun. Santol, saging, ano pa ba yung mga ibang, marami kami nakuha diyan na ano. Kasi siyempre nagbo-board din lang ako noong time na yun, kaya ang kinuha lang namin kung ano lang yung kayang kainin syempre. Lalo pag santol, hindi mo namang pwedeng kuhanin ng sobrang dami dahil hindi mo naman makakain ng ayos yun. Mas lamang pa ang buto doon. Ang ginawa na lang namin noon time na yun, syempre mga taga rito yung kasama namin eh, saging, yan, mga saging. Tapos yung mga ibang prutas pa doon. Chitin. Metro Gate Indang. May Metro Gate din pala dito mga kaduit oh. Metro Gate. Marami din talagang subdivision yung Metro Gate na yan. Magaganda rin ang mga babae niyan. May Metro Gate sa may Dasma. Alam ko may Metro Gate din si Gentry. Sa may 13 meron din Metro Gate. So yan, enjoy lang tayo. 5:02. So almost 30 minutes ang biyahe natin. Chill ride lang, chill na takbo lang para ma-enjoy natin yung mga tanawin. Tan 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 tan. Walang mga ano pwesto ng fruit stand dito. Walang masyado. Ang mahal pa rin ng ano doon mga kaduit, ang binilhan natin ng ano pinya, mas mura pa rin doon sa palengke ng Tansa. So gusto ko lang may pasalubong, kaya bumili na rin ako kahit isang pinya lang para meron naman akong pampasalubong pang mamaya. Pwede natin balatan mamaya. Tell me what you do.
ako pick up, ano, forward. Tuk pala, tuk. Wala rin laman yung mga fruit stand dito, hindi yata tagprutas ngayon ah. Okay, so nandito na tayo sa 13. Ayan, mas mabilis talaga din ang biyahe rito pag dito tayo makakaduit. Virgin Bill 2000. So hindi ko yata nabuhay yung aking camera kanina mga kadit. Kala ko naka-open. So yun mga kaduit, nalubat tayo. So nagpalit lang tayo ng battery. Bilis na lubat ng battery ko. Yung isa kaninang ginamit ko pa punta na Tagaytay, hindi man lang naghati. Yan, DB Mart Inocencio. Bukas pa lang DB Mart dito. Pure gold na siya. So itong isang battery ko nalubat agad, wala pang 30 minutes 30 minutes lang continuous recording. Mukhang kailangan ko yata umorder ng kahit isang battery pa para sa pauwi ko ng Quezon. Tapos umorder din ako ng ano, mga kaduit, ng bracket nitong camera ko. Kasi basag-basag na yung mga bracket nito. So yung bracket arm na in-order ko, 2 piraso, baliktad. So yan ako, ilalagay ko sa ano, return refund mamaya. Order ako ng bago ulit kasi basag na eh. So yun, at nandito na nga tayo mga kaduit sa kalsada going to 13. So pauwi na tayo. So dito na lang siguro, i-end ko na yung aking video dito. O teka, hintayin pala muna natin na makarating tayo sa crossing ng 13. Tapos dun tayo mag-end. Malapit naman na eh. O, ayun naman, tanaw ko na yung tower oh. Yung tower ng 13 mismo. Yun sa dulo yun, yung tower na yun. Yun yung tower sa may gilid ng Kapitolyo ng 13. Motorcycle City. Motorcycle City. Hindi ko kasi napansin mga kadoy yung battery kanina kung full charge pa.
Ayan, ano din yan mga kadoy, tandaan na yan. Shortcut, ang labas mo na dun sa may tulay ng 13. For sale, oh, Honda Civic BTI. So malapit na tayo sa 13. Ito na yung hospital ng 13. Aguinaldo College. Yun lang, walang ganyanan. Walang ganyanan eh, nangiinggit kayo eh. Masyado kayong pasweet yan eh. Dapat pala ang binili ko mga kaduwit ay ano, pakwan no. Pakwan sana. Ang paborito kasi ng anak ko yung pakwan, kaya lang bawal sa hinihika yun. So yun, nandito na tayo mga kaduwit sa crossing ng 13. Para doon pa na bumabago yan. Bukas pa yun, hindi yan lang dito. Okay, so eto na mga kaduwit ang crossing ng 13. So yun lang mga kaduwit, hanggang dito na lang tayo. So thank you very much po sa lahat ng mga nanood sa ating video for today. So part 2 ng ating naging travel papuntang seminar ng Dole sa Tagaytay via Epia. Ayan. Tapos yung pabalik natin. So yun lang, thank you very much po. Ang oras po natin ay 5:19. So almost 1 hour talaga ang biyahe simula doon hanggang dito. So mga 15 minutes nasa bahay na ako. Almost 6 to 7 kilometers na lang yan hanggang doon. 8 yata hanggang sa amin. So yun lang, happy Idil Fitr ba? Idil Fitr ngayon sa inyong lahat. So ingat po tayo palagi sa biyahe, lalo na sa mga kaibigan natin nagmumotor. So magbaon lagi tayo ng mahabang pasensya. Thank you.
God bless po sa inyong lahat.